Magkikreate ka naman ng economic activity sa region, doon naman sila ngayon pupunta kasi magkikreate ka ng napakaraming trabaho sa region. Because uuwi na yung mga nandoon sa Metro Manila, sa mga region nila, dahil nandoon na ang pera. Yun ang importante aspeto yun, ng federalism. Na 100 billion as of now per region. Okay. Okay po, magandang hapon po, magandang araw po sa inyong lahat. Muli itong inyong kapederal, Wendell Tamayo. At Ding Generoso. At isa na naman itong Usapang Federal. So tuloy lang natin para yung ating usapan pagdating sa coastal sa mga fisher folks natin. Kasi napag-usapan na natin yung teritoryo, napag-usapan natin yung yung shared powers nila at yung karapatan ng ating mga mangingisda. Pero hindi doon natapos yun. Meron pang marami pang provision. Dinagdag na provision na meron pa mga provision na nagpapalakas sa karapatan ng ating mga mangingisda dito sa ating sa ating bansa pagdating sa isang federal setup under Bayanihan Federalism Constitution. So dito naman, nandito naman tayo sa Article 16 which is Social Justice. Sa Section 4, doon na tayo kagad sa B. Ang nakasulat po dito, all farmers and fishers folks shall have all farmers and fisher folks have a right, the right to a just share in the fruits of their labor, and to be provided comprehensive financial and technical support, including technology and research, and the preferential use and access to the natural resources of the Philippines. Itong kaiba dito kasi ito bukod sa sa human rights ay meron socio-economic right ito socio-economic right, at dito ini-spell out po yung specific na social economic right ng ating farmers at fisher folks. Kasi hindi lang po ito policy, kundi ito ay demandable right kasi have the right. The right. At saka nga ito ay karugtong noong nakalagay na socio-economic right, the right to livelihood and employment opportunities. So, yung pangingisda ay livelihood. Yes, pero hindi lang porket binigyan mo ng trabaho pwede mo nang exploit. Kailangan dito ng suporta at protection. Correct. So dito kailangan may karapatan sila sa just share of the fruits of their labor. So kung sila po ay nangingisda, kung sila ay mga fisher folk, workers, laborers. So halimbawa, nagtatrabaho sila sa isang maliit na kumpanya na nangingisda. Kailangan meron silang just compensation. That's one. Number two, kailangan po ay mayroong comprehensive na financial and technical support. Yan lagi ang pinag-uusapan para yan ang maraming, di ba, yung doon nga sa napuntahan natin sa Nueva Ecija, bagamat hindi fisher folk, yung farmers, yung technological support doon sa kanilang farming. Dito naman kailangan ng technological support para sa mga mangingisda. Correct. At isang halimbawa dyan ay yung storage. Correct. Pagka huli, meron ba dito, sino ang magpo-provide halimbawa ng ice plant? Para sa mga nahuhuli nilang isda, para hindi agad or yung processing. Yung processing. Yung nadaanan natin kahapon sa Baniba yun, o sa Suwal, na magkakaroon ng fish processing. Fish processing plant doon. Sino ngayon ang dapat mamahala doon? Nakita natin para galing pa ng Maynila yung suporte. Di ba? So with the local government. Dito, pagka nag-federal tayo, may regional government at nandito sa kanila ngayon itong tinatawag na financial and technical support for the fisher folks of the region, including technology and research. So ito naman technology and research, pwedeng ito ang federal. Kasi lahat ng kasi lahat naman ng mga sa larangan ng pangingisda ay dahil nga shared powers ay pwede naman na paghatian, pag-usapan ng regional government at federal government na pagdating dun sa development and technology, mas may kapasidad yung federal government. Kasi research yan So, yung mag-a-apply sa lahat ng region in terms of yung data, lahat ng region magpo-provide ng data, ang gagawa ng output ng research ay ang federal government. And that becomes now pati yung yung appropriate na technology. At ang pinaka-importante dito,
and the preferential use and access to the natural resources of the Philippines. Ang tawag dito pare affirmative action. Oo. Ang dapat dito, ang ibig kong sabihin nito, bago ang taga-ibang bansa, Pilipino muna. Pilipino muna. Di ba? Bago ang sa taga-ibang rehiyon, yung Taga-region muna. Yun ang Kasi nga yung, affirmative action doon. kasi nga yung principle ng subsidiarity. Yan. So, yan po ang pinag-uusapan na additional na karapatan ng ating mga mangingisda at ang ating magbubukid dito sa bayanihan federalism. Pero hindi pa rin natatapos doon, pare. Meron pang letter C. Letter C. The state encourages the establishment of cooperative farms and fishing communities. Yung pinakikita na. Yan po sila. Yan po yung nasa baba. Nagsasakayan na pauwi pare sa kanilang fishing community. Doon sa isla. Sa isla. Santiago Island. At ito yung importante, and shall supply as far as practicable the necessary support and empowerment to such entities. O importante yung yung pagde-develop doon sa mga mangingisda into a cooperative fishing community. Correct. Parang kibbutz yan pare Oo. sa Israel, para yung mga farming communities at cooperative sa Japan. Kasi pare, ang may-ari sa Japan ng mga malalaking barko, hindi naman korporasyon mga Cooperative ng mga mangingisda. Oo. So, para lumawak ang kanilang kakakayan ng mangisda, hindi na lang individuals, kundi cooperatives who can now have boats na pwedeng mamingisda, hindi lang sa coastal waters. Pwede kundi silang lumabas. hanggang doon sa Oo. exclusive economic zone. Kasi lalaki yung kanilang kapasidad. Correct. Kung sila ay organisado bilang isang kooperatiba. Kaya yan Oo. ay magiging role ngayon ng regional government, yung pagbubuo ng mga cooperative fisher cooperatives yan, at pagtulong. At saka isa pang advantage niyan pagka cooperative fishing ay yung sa pagbebenta ng kanilang huli ay hindi na sila mahahawakan sa leeg ng mga cartel din. May cartel din tayo dyan sigurado sa mga pamimili ng isda. Hindi Meron ba? tari. Alam ko kasi nagtitindahan. Kaya nga, di ba? Ngayon kung halimbawa kasi... Alam mo kung saan nagsisimula ang cartel dyan, pare? Sa fingerlings. Yun nga. May doon pa lang. kumokontrol ng supply ng fingerlings. Kung halimbawa kaya kayo... alam mo, mahal yung yung bangus na yun. bangus. Kasi mahal yung fingerlings. Hindi na yata dito nang gagaling ang Sa fingerlings. Indonesia, pare. Kita mo na. Ngayon kung halimbawa kay kooperatiba, ay pwede kayong mag-develop ng inyong sariling ano tawag ba doon? Pag-hatch ng fingerlings, hindi ba? Yung hatchery. Hatchery. Oo. Parang katulad din sa farming naman, pwede kayong gumawa ng sarili nyong nursery. Correct. Yan. Oo. At yan po ay nagiging role na ngayon ng regional government. Dahil ang pondo para dyan ay bibigay sa regional government. Hindi na ang Maynila magsasabi kung sasaan ang hatchery, hindi magsasabi kung kailan darating yung mga lambat, kailan darating yung mga tulong na bangka pagka nasisira. Katulad Lahat yan nga nasa doon sa regional na. di ba, yung mga sa Leyte, yung mga apektado ng Yolanda. Galing pa ng Maynila. Nanggagaling pa ng Maynila yung Balita ko pare yung bangka. Yung mga bangkang ibang ginawa doon sa China pa eh. Oo. Samantala napakaraming sanay gumawa ng bangka sa Pilipinas. Pwede mo nang gamitin niya, pwede ka nga magtayo ng isang yung region ng isang industriya na paggawa ng bangka para to support the fishing community. Correct. Okay. At baka nga dyan mabuhay uli pa rin tinatawag natin. Anong araw kasi bago yung mga even ng ang gumagawa naman ng bangka Pilipino Hindi lang nasuportahan dahil hindi priority ng national government. Oo. Pero katulad dito sa ating mga regional governments, malaki ang partisipasyon ng fishing sa kanila. Baka ma-develop na. Magbubuhos sila ng diyan, Ng ng resources. budget. Oo. Para ma-develop yung kanilang fishing industry. At Diba? yun ngayon yung sinasabi natin. Pero may pare. isang tanong ako diyan, Padre. Oo. Kasi sa setup natin ngayon na unitary, ay meron yung Department of Agriculture na tinatawag na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pag nag-federal, ano ngayon na magiging papel ni BIFAR? Abolish. Yan ba ay national government? Meron pa ba kailangan ng national government na BIFAR? O kada region ay pwede siyang gumawa ng sarili niyang BIFAR? Pwede siya ngayong magkaroon ng ang bawat region ay magkakaroon ngayon ng sarili nilang policies. Doon muna tayo magsimula. Pero meron din kasing policy ang national government pagdating sa fisheries doon sa mga territorial waters. So meron ka ring diyan na maaaring maging BIFAR pa rin, pero ang nature na lang ng BIFAR sa region, sa federal government ay yung doon sa exclusive economic zone tsaka doon sa territorial sea. So focus na siya. Specialist ngayon ang BIFAR natin pagdating sa territorial sea, at saka sa
So meron silang geographic specialization. Correct. At pangalawa doon, meron sila ngayong pwedeng maging mas responsive doon sa kung saan ang pangingisda, ang policies kung saan mas responsive ang policies kung saan mangingisda. Oo. Hindi na katulad ngayon, ang BIFAR ay puro ang Generic din eh. generic eh. All-encompassing. Correct. Na yung rule dun sa territorial sea ay maaaring hindi applicable dun sa coastal water at sa municipal water. At mas masaklap, kadalasan, hindi applicable sa mga munisipyo yung ginagawang policy ng BIFAR. Oo. Kasi iba't iba ang munisipyo, iba't iba ang probinsya, iba't iba ang rehiyon. Iba-iba rin ang pangangailangan nila. Correct. Ngayon, makikita mo, mas responsive kasi yung mas malapit sa mga mangingisda na pulisiya, ginagawa na ng malapit na gobyerno sa kanila. Oo. At kung sila naman, ang kanilang pangingisda ay nandoon sa territorial waters, mas may sense. Minsan kasi halo-halo at generic yung policy, hindi naman nasusunod. Bakit? Kasi hindi applicable. At saka yung ibang region ay makakapag-set ng kanilang priorities. Kalimbawa sa Cordillera. Abay, kung ako ang sa Cordillera, nasa regional government ng Cordillera, bakit naman ako magtatayo ng BIFAR doon? Wala ng BIFAR doon. Ngayon nga, may BIFAR. may isang buong opisina ng BIFAR sa Cordillera, may regional office. Diba? Hindi ko na, yung budget ngayon para doon, ililipat ko halimbawa sa vegetable production. Kasi meron akong advantage ngayon sa vegetable production. At saka ang isa pa nga natin sinasabi dyan, pare, kapag nailipat yung mga kapangyarihan na yan sa regional government, hindi naman kailangan kopyahin ng regional government yung istruktura ng national government. Bakit? Kasi nga, sila na ang gagawa ng gobyerno nila pagdating dun sa kanilang istruktura na kung meron kang DA, DAR, DNR sa national government, pwedeng pag nilipat yan sa regional government, Isa na lang sila. rural development na lang lahat dyan. Department of Rural Economic Development. Yun namang Magandang pangalan yun right. DepRed. Hindi, regional na. Regional Economic Development. Regional Rural Economic Development. RED. Okay. Pero ang point doon, yan ang sinasabi natin isa pare, na hindi totoo yung sinasabi ng economic managers na lalaki ang gobyerno. Liliit ang gobyerno. Ang daming maaabolish na ahensya. Kasi lahat ng central offices dito sa, for example, pag na-transfer ang DTI, ang mga functions ng consumers, ng tourism, ng itong pwede namang pag bumaba dito yan, pwede namang sabihin na economic services. Isa lang. Isang departamento lang sa region. Sa region, Department of Economic Services. Magkakasama doon yung DTI, yung BOT, tourism, yung fishery, yung mga commercial fishing, mga ganyan. Pati nga yung halimbawa, yung DSWD at DOH, pwedeng Department of Social Services. Kasi yung health is essentially a social service. So pwede mo nang pagsamahin yan kung gusto nung region na pagsamahin ko na yan. May kalayaan siya na gawin yun. Karapatan niya yon. At doon naman sa national, kasi nga wala na siyang meron na lang din siyang Department of Social Services. So, sama-sama, yung matitirang function sa kanya ng DOH, ng DepEd. Yung DepEd, kasama rin yung social service din yun. Pwedeng matitira sa kanya. Isa na lang silang departamento. So, liliit ang federal government. Therefore, liliit din ang regional government. Maliit lang din ang regional government. So, pero, sasabihin ng iba, maraming mawawalan ng trabaho. Ay, hindi. Kasi, magkikreate ka naman ng economic activity sa region, doon naman sila ngayon pupunta kasi magkikreate ka ng napakaraming trabaho sa region. Because uuwi na yung mga nandoon sa Metro Manila, sa mga region nila, dahil nandoon na ang pera. Yun ang importante aspeto ng federalism. Na 100 billion as of now per region. Kaya ang sinasabi natin, babalikan lang natin yung topic natin, ito ngayong right ng mga mangingisda at magsasaka natin sa natural resources natin is upheld, and it is really something na very crucial doon sa pagdadraft ng Bayanihan Federalism. Upheld, protected, and secured.
So, at meron pa paring ano dyan, meron pang susunod sa Section 7, Section 7 ng naman. Article 15. Ang nakasulat naman dito, the Federal Republic shall protect the rights of subsistence fisher folks, Yan. especially of local communities, to the preferential use of local marine and fishing resources both inland and offshore. Offshore. So, ang ibig sabihin nito, yung municipal at coastal waters and even territorial and exclusive economic zone. Kasi yun na yung offshore. It shall provide support to such fisher folk through appropriate technology and research, adequate financial, production, and marketing assistance, and other services. Ito pare, importante to. The Federal Republic shall protect, develop, and conserve such resources. The protection shall extend to offshore fishing grounds of subsistence fisher folks against foreign... We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God to build a permanent and indissoluble nation and establish a just, humane, united and progressive society under a government that shall embody our shared ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate the Constitution of the Federal Republic of the Philippines. God grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things that we can, and the wisdom to know the difference. Amen.